sobrang daming patay na bigit carp po. Mga size 2. Ito may ganito kalaki. Ayan, halos kalahating kilo na yung laki. Huli tayo ng halos, mapupuno na rin natin yung salot natin. Gaano kalalaki ang sukat ng ayungin natin. Talagang goods na goods. Siyempre meron din tayo mga huli na orange tilapia. Ang tawag ng iba, red tilapia. Ayan, narito siya. Ang lalaki din mga bro ng ating mga orange na tilapia. Good morning sa inyo lahat mga bro, mapagpalang araw sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. At ngayong umaga ay narito tayo sa ating similyahan. Dahil labis akong nangangamba mga bro. Kahapon kasi mga bro, nagpakain ako ng ating mga fry ng bigid carp. Nakita ko dito sa isa natin na fish cage. Ayan, sa may 22 ang sukat ng lambat. Hindi pa natin to naaangat na sobrang dami na patay na bigid carp. Kaya mga bro, kung mapapansin nyo ay sobrang daming patay na bigid carp po. Mga size 2. At meron pa doon sa may kabila, marami pa. Tapos doon meron pa rin, pailan-ilan. Nagtataka lang ako mga bro kasi wala naman tayo nababalitaan na merong fish scale dito sa lawa ng Laguna Lake. Di ba alam nyo naman, pangkaraniwan pagka nagbabago yung panahon ng kondisyon ng lawa, nagkakaroon ng fish kill. At yun nga, pinagtataka kung bakit nagkakamata yung mga isda natin dito sa may 22, no? Nakakapagtaka talaga. So nga pala, bago tayo magsimula, kasama natin si Kagawad. Ayun, nandun, sumisisid. Tinatanggal niya na yung mga tali sa ilalim. So ayun, si Kagawad. Kagawad, isang kaway naman dyan. Ayan, shoutout. Dalawa lang kami ni Kagawad mga bro. Dahil medyo hindi naman mabigat itong ating trabaho ngayon. Maglilipat lang tayo ng isda. Kaya hindi na natin sinama sina Boss Billy, sila Kuya Dong. Para ano na lang, di ba? Isa na lang yung ating ipe-payroll. Si Kagawad na lang. Mamaya mga bro ay tutulong tayo pag-aangat kay Kagawad. Ngayon lang ay magbablog muna tayo at bubuksan ko na rin kasi yung pinakang pinto niya. Nga mga bro, ito ang nakita natin kahapon. Ayan, ang daming patay na isda. Kaya ang sabi ko kay Kagawad ay angatin na kaagad namin itong lambat na ito at bisitahin namin. So mga bro, isa lang ang nakikita kong dahilan sa pagkamatay ng mga ito. Siguro dahil sa overcrowded na sila dito sa dito sa cage na to. Kasi kung mapapansin niyo itong ating fish cage ay hindi siya ganoon kalaki katulad ng iba natin na fish cage. At itong mga isda na nailagay natin dito, ito yung pinakang second batch natin na fry. At yun nga, yun na nakikita kong dahilan, baka masikip na sila dito sa fish cage na to. Ang sukat kasi ng fish cage na to mga bro, siguro nasa 8 by 8 by 16. Ganun lang, hindi katulad ng iba natin na fish cage na nasa 10 by 20, 8 by 20. So ito talaga medyo maliit lang. Ayan. Kaya ang gagawin natin ngayon mga bro, babawasan natin yung mga isda dito. Lilipat natin yung mga medyo malalaki na mga bigid carp. Kung maalala nyo nung nakaraan, nagbawas na tayo do sa ating number 70 na lambat. At saka dito sa number 14 natin, binawasan na natin. Nagkarga tayo sa fish pan, sa fish cage at nakapagbenta na rin tayo. So yun yung pinakamagandang gawin mga bro. Bawasan natin yung isda rito at ilagay natin sa ibang fish cage. Ayan mga bro, tatanggalin na natin yung pinakang tuhog nya, no? Para mamaya dire-diretso na tayo bago natin tulungan si Kagawad. Kapal ng lumot mga bro sa ibabaw. Isa rin sa iniisip ko mga bro, kaya baka siguro namatay yung mga isda rito. Wag naman sana, baka napasukan kaya ng malaking dalag. Pero pagka gano'n naman, syempre diba, dapat yung mga isda nakakain niya. Pero yan, ang dami talagang patay dun. Oh no! Ganyan talaga mga bro. Alam nyo naman, baguhan pa tayo sa ganitong business, sa similyahan. Syempre hindi pa natin napag-aaralan yung ibang mga diskarte. Kumbaga try and error pa rin tayo sa ganitong business. Pero kita nyo naman, doon sa mga una natin na mga alaga, nakabenta na tayo mga bro. Kaya yun, subok-subok lang hanggang sa makuha natin yung tamang diskarte at tamang pagmamanage nitong ating similyahan. Ay mga bro, okay na muna siguro yan. Yan bukas na yan. So aangatin muna natin. So tutulungan muna natin si Kagawad. So yan, kung mapapansin nyo sa ating bangka mga bro ay naiset up na natin yung ating hapa na paglalagyan natin ng mga similya. Tapos aakayin natin papunta dito sa may 14. At saka yung isa lalagyan din natin yung number number 17. Yung kinuha na natin nung nakaraan, yung nakitaan natin ng malaking dalag.
So lalagyan natin yun. Habang si Kagawad ay nagtatanggal ng mga tali at kukuhanin pa rin niya yung kawayan dun sa may kabila na pangkalos, pakainin muna natin mga bro yung huling batch ng ating mga alaga dito na big head carp na fry. Bale 1 buwan at kalahati na sila ngayon, kaya sigurado ako na kitang kita na siya sa video. Kaya tara, samahan nyo ako, pakainin natin sila. Yeah mga bro, narito na tayo sa ating 22 kung saan nakalagay yung pinakamaliliit natin ng mga alaga na big head carp na fry. So ito yung ating fish cage. Ayun mga bro, as Kagawad, ayun kukuha na yung kawayan. At ngayon nga ay papakainin natin sila para makita nyo rin yung ating mga isda. Sa ngayon mga bro, ang pinapakain na natin sa kanila ay fish fry na. So kung maalala nyo, dati nung mga unang kalahating buwan nila, gatas ang ating pinapakain, yung skimmed milk. Ngayon fish fry na sila. So pwede na sila sa ganitong pagkain, no? So ngayon ay babatuhan natin sila at papakainin para makita nyo naman mga bro. Ayan, para Milo. Yan, batuhan natin doon. Tapos doon. Tapos kinakailangan dyan mga bro ay katukan natin. Ayan, ganyan. Para makita natin ang lutang ng isda. Ayun, lumulutang na agad doon. Medyo matagal lang na konting palutangin yan mga bro. Ayun mga bro, nagugulat lang sila pero ayan yung maitim na yan. Puro mga big head carp yan na mga maliliit. Ayun pala, dun sila nagsama-sama kasi yung ating fish fry papunta doon dahil may agos, may hangin. Ayun napapansin nyo ba yung mga kisaw, ang dami andun sila pero meron dito na isang barkadahan. Ayan yan, ang dami na. Ayun mga bro, lalapitan natin. Ayun sila ayan, ang dami grabe, napakarami mga bro. Ayun ang ating fry. Diyan sila nagsama-sama hanggang dun sa dulo yung kinakain na ng ibon. Nakain yung isa, salbahing ibon. Ay mga bro, ang dami, diba? Ay yung ating mga alagang fry, kitang kita naman, diba? So mga bro, sa mga gusto na sumubok ng ganitong klase ng negosyo sa pag-aalaga nga ng fry, ng big head carp o ng similyahan ng big head, so kinakailangan nyo ng mga iba't ibang klase ng lambat mga bro. So kinakailangan natin ng hapa, yan, ay yung kulambo, kulay blue. Tapos kailangan din natin mga bro ng A-net, ayan, ganito. Tapos susunod yung kailangan na lambat, 22. Sumunod 17 nandun sa kabila, tapos 14 yung huli. So pwede na yun, makakapagsimula na kayo mga bro sa ganitong klase ng negosyo. At sa estimate ko naman sa magagastos nyo mga bro, siguro close to 100,000 ganyan. Siguro naman sapat-sapat na yung 100,000 sa panimula ninyo. Yun, ngayon mga bro ay babalik na tayo kay Kagawad para matulungan na natin si Kagawad sa pag-aangat ng fish cage. So tara mga bro, kayang-kaya na pala ni Kagawad. Tutulungan na lang natin siya pagpapalampas dito sa may kawayan para hindi naman siya mahirapan. Ayun, may balakot tilapia patay. Para sulit na labor mo sa akin. Ayun. Baka may shoutout ka na lang muna. Gawa na 200 lang paperol ko sa iyo. Yan, shoutout sa inyo lahat mga bro. Shoutout nga pala sa shoutout nga pala sa nakakilala sa atin dyan sa Teresa. Ayun. Yan, shoutout sa iyo bro. Ano siya? Tiga traffic enforcer ata siya. Ayun. Ayan, so shoutout sa iyo bro. May malaking tilapia ayun mga bro, may nasakop na malaking tilapia. Nasa 5 finger. Isang piraso lang. Hindi, merong isa. Nabuhay. Ayun dalawa. Ayun. Ulam na. Ang gamit natin ngayong camera mga bro, GoPro natin. Ayan, tutulungan lang natin si Kagawad na palampasin yung mga kawayan dito sa tulos, yung ating pangalos. Ayan, sige mga bro, ganitong klase yung lambat na 22. Ayan, kung mapapansin nyo medyo malaki na yung kanyang butas. Siguro mga 1/4 ng ating kuko, ganyan. Laki na tilapia, dalawa mga bro. Bali 3, maliit yung isa, 4. Ay hindi, meron pa palang dalawa. Ulam na pala yan 4 ayun, nakalabas na, nakabalik. Ayun pa isang malaki. Ayan na. Kukuhanin ba? Mag-uulam ka ba? Ano ba naman yun?
Sa mga subscriber nga pala natin na nakasubaybay sa ating pamimingwit mga bro, pasensya na kayo, hindi tayo makapamingwit ngayon dahil yun nga, sa medyo busy pa rin tayo at wala rin kasi mahuli mga bro sa Amianan Subay. Alilit na mga isda. Para ngayong taon hindi lalabas yung mga mamaw na tilapia, no? Siguro pagka tayo mamimingwit, dito na lang tayo banda sa ating lugar. So abangan nyo yan. So syempre hindi natin aalisin sa vlog natin yung pamimingwit mga bro, dahil dyan tayo nakilala ng ating mga subscriber sa pamimingwit. At bukod doon, yun talaga yung pinakahilig namin ni Kagawad. Bro, tingnan nyo naman kung gaano kadami. So sayang na yan, magkano na rin isang ganyan. Nasa 250 to 3 pesos na yung ganyang kalaki. Diba, umabot na kami sa ng 4 yung ganito kasi 3 na yan Ay nako mga bro, anong nangyari? Ay, may isang tilapia mga bro, kunin na nga natin, baka makabalik pa. Oo, nakabalik nga. Ano ba yun? Lahat nakabalik. Limas muna tayo mga bro ng tubig ng bangka. At matubig itong ating bangka Mayroon itong butas na hindi natin mawari ako sa nagmumula Mga bro, ayun ang mga isda natin. So kung mapapansin nyo mga bro, yung nasa ibabaw medyo maliliit, no? Pero ganyan naman talaga mga bro, pagka unang anga talaga, yung mga maliliit nasa ibabaw at yung malalaki nasa ilalim. Kaya ang gagawin natin, yung mga ibabaw na yan, ilalagay na natin dito muna sa may kabila. Ayan, maliliit, babalik natin. Kasabay na. Bro, ito yung mga isda natin. Ito naman yung mga patay. Yung malalaki pa yata yung mga namatay Sampo. Ayos na muna kaya yan. Ayos sila mga bro. Kain na lang natin. Nagtali niya. Ayan, narito na tayo sa number 14 natin na lambat. So lambat naman natin mga bro, eto sa sukat sa number 14 Halos isang kuko na ang butas. Ayan. So palaki kasi ng palaki ng butas yan mga bro Habang lumalaki ang isda, so dapat sa mas malaking butas nilalagay. So yung mga fish cage natin mga bro, nilalagay natin ng floater sa gitna. Ayan, galon. Ayan, dyan na kayo magpalaki para mas mabilis kayo lumaki. Masyado kayo nagsisig-ikan Subukan mong punong-puno. Bibilangin natin kung ilang ganyan. Ayan. Ay mga bro, wala yata tayong visa. Taga-camera lang tayo Wala magka-camera mga bro Wala pa tayo na ako big geographer Pangilan yun? 5. Yun katahulan mo kasuntawan ulam. Sarapan. Pangat. So bale hindi na natin binibilang mga bro yung ating mga nilalagay na isda. So pag magbebenta na lang tayo, tsaka na lang natin bibilangin kasi unang-una posible na ma-stress yung ating isda pagka bibilangin pa natin. Bukod doon ay mahaba ang oras na guguguli natin sa pagbibilang. Kaya yun, salin na lang tayo ng salin at pag magbebenta na lang tayo, doon tayo magbibilang. So yun. Yeah mga bro, tayo naman ng sasalok. At si Kagawad pahinga muna at baka sabihin ni Bro John tayo boss na boss. Hindi tayo magalaw. Yan bro, salok.
Wala. Sana walang dalag ito mga tilapia malaki. Oh, may tilapia banlaki. Ayun na. Wala. Dalawa. Huwag kalahati. Oh, ayun ang banlaki. Ayan na lang. Ayungin mo. Malaki sa ilalim. Malaki. Bagay, maganda yun para mapunta sa 17. Mga bro, tingnan nyo. Meron din malalaki. Ayan. Mga 4. 3-4. Kaya mga bro, siguro mga 12 na salok ito. At ngayon, di-deliver ulit natin na. So tara. Mga bro, number 17 naman tayo. At ito naman, yung mata na number 17 na yan. Medyo maliit-liit sa number 14. Ito na yung ating mga isda. So mga bro, tama nga yung ating hinala. Ay, yung orange, hindi matatanggalin. Ayun, malaking orange mga bro. Red tilapia, orange tilapia pala. So tama nga mga bro, yung ating sa tingin natin, kaya nagkakamatay na talaga doon. Talagang sobrang dami na nila. Overcrowded na sila. Kita nyo naman, ang dami na natin nadadala na isda. Pero yun, parang konti pa lang din yung nababawas natin. So kailangan talaga natin makapagbenta na mga bro. Wala na tayong paglalagyan ng similya. So pinag-iisipan ko kung magbababa pa ba tayo ng isang fry pa. Dahil nasasayang na rin mga bro. Namamatay na rin pagka yung ganun. Yung sobrang dami sa loob ng cage. Kawawa rin ng mga isda, nakakaawa din. So importante talaga sa ganitong business mga bro na marami kang lambat na lagayan. Dami rin natin nakuha mga bro na malalaking tilapia at saka malalaking ayungin. Sigurado na naman ang ating ulam. Tapos may dalawang malaking kulay orange dun na tilapia. Masarap yan. Okay. Tinutukuran natin mga bro ng paay para mabuka. May malaking tilapia orange na naman tayo nakita mga bro. Ayan. Sarap yan. Yun, cut video ulit. 2 hours later. Yeah mga bro, bumalik tayo dito sa number 14 na lambat. At dito naman tayo magsasalin. Dahil sobrang madami naman doon sa 17 kung doon natin ilalagay yung karamihan. So dito kasi 2 deliver lang tayo. Ngayon pangatlo to. Ayan si Kagawad, binabalik na yung lambat. Tinatali na uli sa ilalim. At yung lambat na kinuha na natin mga bro ng isda ay hindi natin inubos ang laman. Naglagay pa rin tayo doon. Tatanggalin na lang natin yung mga bro, yung mga isda rito. Pagka ililipat na natin yung mga isda natin sa A-net. So ganoon ang gagawin natin para hindi naman sila masyadong madami rin dito sa number 14 tsaka 17. So yun, tara, huling pagsasali natin mga bro, samahan nyo ako. Ayan mga bro, ay sobrang laki Ano? Ha? Ang Roy. Iris ka tilapia ka. Lusok.
natin na big hit. Ito, may ganito kalaki. Ayan, halos kalahating kilo na yung laki. Ayan, 6 finger na. Yung laki talaga ng big hit mga bro ay hindi nagpapare-parehas. Merong naunang lumaki, siguro yung mga malalakas kumain. Meron naman na nababanso to yung mga huli ang kanilang paglaki na hindi pare-parehas. Ito, huli sa alok na to mga bro. Ayan, sasali na natin. So yun mga bro, at natapos na nga tayo sa paglilipat natin ng isda sa ating trabaho ngayon, no? At ngayon naman mga bro, ipapakita ko naman sa inyo yung mga huli natin doon sa loob. Mga bro, hindi natin nilagay yung mga yun. Katulad ng ayungin, tilapia, wala tayong nilagay doon sa loob ng ating fish cage. Kusa lang talaga sila na lumaki doon. Mula nung kasya pa sila sa lambat o similya pa sila, hanggang doon na sila lumaki. So meron tayong nakukuha mga 5 finger mga bro na tilapia, ay ang lalaki. Ito mga bro, yung mga huli natin doon, no? Nakahuli tayo ng halos, mapupuno na rin natin yung salop natin ng ayungin na malalaki. Ayan, tingnan nyo naman mga bro kung gaano kalalaki sukat ng ayungin natin, no? Talagang goods na goods. Yan ang magandang parregalo, pambigay, no? Sa ating mga kaibigan. Pero ngayon ay ibebenta siguro natin ng konti dito para may panggasolina tayo. Tapos yung iba, iulam na natin. Tapos meron din tayong malalaking mga tilapia katulad nito. Ayan, lalaki po yan. Tapos yung iba, ayan pa, eto. Ito, babae ito. Sure tayo, babae. Ayan. Yan, tapos narito pa yung madaming tilapia. Malalaki rin. Ayan. Grabe, oh. At syempre, meron din tayong mga huli na orange tilapia. Ang tawag ng iba, red tilapia. Ayan, narito siya. Ang lalaki din, mga bro, ng ating mga orange na tilapia. Tingnan nyo naman kung gaano katataba. Ito po ang masarap na iprito, tapos lalagyan ng kamatis. Ano ba luto yun? Sarsyado. Ayan po, grabe po, sarap ng tilapyang yan mga bro. Tapos meron din tayo nakita dito na yung kakaibang tilapia mga bro. Yung tinatawag ni Kagawad na tilapia nenus. Ayan o, yung parang jaguar style. Pero hindi po siya jaguar, iba po siya. Ang tawag po ng iba dito ay mayan. Ayan, tawag natin ay tilapia nenus. Ayan po, kakaibang klase na ng tilapia. So yun mga bro, ang dami rin. Taantay na lang natin si Kagawad para tayo ay makauwi na. Ayun. Yan mga bro, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa atin sa trabaho natin dito sa laot ngayong araw. Sa lahat ng ating mga subscriber at mga followers sa ating FB page, maraming salamat sa inyong lahat at sana huwag kayong magsawa na manood sa ating mga vlog kahit hindi na tayo nakakapamingwit sa mga panahon na ito. Huwag kayong mag-alala, pinapangako ko mga bro na babalik tayo sa content ng pamimingwit. Yun nga lang, medyo busy pa tayo sa mga panahon na ito. Yan mga bro, kung bago ka pa lang napadaan dito sa ating munting channel, huwag mo na kalimutan mag-subscribe, hit ang notification bell, i-like ang ating video at kung sinisipag-sipag kayo, pwede mong i-share ang ating mga video. So hanggang dito na lang muna mga bro. Magkita-kita pa tayo next vlog. Happy fishing sa inyo lahat at bye-bye!